quick update. Quick update ha. Ga-upload muna ako. Habang naantay ko pa naman kayo dyan. Bukas may matinding vlog tayo, no? Na ikakagimban lang lahat. Dapat maungusan na ng It's Showtime ang tahanang walang pundasyon sa Kantar. Alam nyo, yung Kantar na nga yan, ilang beses ko na yan sinabi sa inyo, wala naman talaga yun. Wala nang Kantar. O katarantaduhan na lang yun. O katarantaduhan na lang yun ng mga ng mga vlogger sa kabila. Wala nang Kantar. Para sa kaalaman lang ng lahat. Wala nang ganun. Sana pong wala na po yung Kantar-Kantar na yan. Tsaka mas dihamak po na talo ng It's Showtime ang tahanang walang pundasyon. O, tsaka ito po pala pag-usapan natin. Kasi maraming nag-ano sa akin ng mga TVJ supporters na sabi niya, legit po ba yung ratings na natalo ng It's Showtime ang Itbulaga? Alam nyo, mga kadaver cads, kaya naman, ano naman talaga, normal na sa isang non-time show yung aangat, bababa. Huwag naman yung katulad sa tahanang pinapasara. Huwag naman tulad dun, tingnan tol. Huwag naman tulad dun na halos buong isang buwan, halos di man lang tumaas yung ratings. Ano? Nielsen, sakto naman ang pero iniimbestigahan ng dayaan. Sa Nielsen, alam nyo, ngayon talaga, hindi na rin ako bumabase sa ratings eh. Kasi hindi natin alam kung ano yung fake tsaka hindi. Oo, hindi na natin alam. Medyo toxic na ang ratings mo ngayon. Katulad niyang Kantar. I-search nyo nga sa Facebook kung may Kantar. Search nyo. Alam nyo kasi sa It's Showtime, mga ka-Dabber Cads, gagaya ng sinabi ng ibang mga vlogger din. Ano kasi, puro mga millennials po kasi nanonood dun. Puro mga Gen Z. O, sa TVJ, meron din naman. Pero, alam nyo, normal sa non-time show kasi yung angat baba ng ratings. Hindi talaga natin maipik siya ng number 1 lagi. So, pero ngayon nga, ang balita nga sa It's Showtime, may reklamong ano sa It's Showtime ngayon, may parang tawag dito ano ba yun, yung parang scripted daw ang nangyayari. Katulad lang nung yung isang contestant na babae na parang hindi daw siya pinansin, tapos yung contestant na lalaki, basta ang daming nangyayari ngayon sa It's Showtime na sinasabing scripted nga daw yung mga nangyayari doon. So hindi pa natin 100% yun. Tsaka hindi naman natin noon time show yun, kaya hindi ko rin siya masyadong kinalikot hinanap kung saan yung mga issue na yun, kasi hindi naman natin, alam niyo naman, tayo, Itbulaga tayo, di ba? Hindi naman tayo It's Showtime. Pero ngayon, i-explain ko lang sa inyo kung bakit nga batas natalo ng It's Showtime ang Itbulaga sa ratings. Doon naman, sa pagdating naman sa ratings, hindi naman tayo 100% na sure tayo na legit po yun. Kasi nga, lahat na ng mga ratings ngayon, toxic na. So, sa madaling sabi, katulad ng ginagawa ng mga vlogger sa kabila, di ba? Medyo alanganin lagi tayo kasi sa kadahilanan nga na biruin mo, sa daming nanonood sa Tito Vic and Joey, ang nagiging ratings 0.9. Kayo ba maniniwala kayo doon na 0.9 ang TVJ? Sige nga. Diba? Parang mahirap paniwalaan yung mga ganung bagay. Kaya hindi talaga ako masyado nagpapaniwala pagdating sa ratings. Pero alam ko po malaki ang kita ng Itbulaga. Alam nyo, sa kita lang talaga, talagang di hamak na panalo ang Itbulaga. Kasi nga, ito may bali-balita nga ako na halos parang nangyayari po yung Aldab Day. Nangyayari po ngayon sa Itbulaga, sa Tito Vic and Joey, kasi
grabe talaga yung ano, grabe talaga yung endorsement, yung mga endorsement tuloy. Mga advertisement. Oo. Nung kapanahunan po kasi ng Aldab, sa mga hindi nakakaalam, ang Itbulaga na po ang tumatanggi sa mga sponsor kasi nga hindi na kaya na sobrang dami. So ngayon, lalo nung kasagsagan po ng issue about trademark na Itbulaga, halos hindi na nga po magkaugaga yung Itbulaga, yung TBJ, kung ano yung tatanggapin nila ng mga advertisement. Itbulaga at Showtime okay lang na kahit sino sa kanila ang number 1 sa noontime show, basta maiwan na lang sa baba ang tahanang generic. Sabi ko nga sa inyo, alam nyo, ang It's Showtime kasi kaya rin talaga, hindi rin naman talaga din naman pangit ang It's Showtime. Pero syempre ako, Itbulaga ako, TBJ ako eh. Doon pa rin ang puso ko, doon ko pa rin gustong manood. Sabi ko nga sa inyo sa mga vlog ko, 'di ba? Ang pinapanood ko lang sa It's Showtime is Tawag ng Tanghalan kasi hilig ko talagang kumanta rin, no? Pero yung kanta walang hilig sa akin, charot. Ano? Dati ko pang kung talagang matagal na kayo sa channel ko, alam niyan, inaamin ko yan, hindi tayo sinungaling na ako ay nanonood ng It's Showtime, pero Tawag ng Tanghalan lang. Hindi ako nanonood ng at sa Facebook lang. Hindi ako nanonood sa yung kasabay ng TBJ, sabay sila na naka-live. Hindi TBJ pa rin ako, sa Itbulaga pa rin ako. At never magbabago yun. No. Yun nga, kaya talagang, alam niyo sa noontime show kasi baba, taas yan eh. Baba, taas, no? So, wala naman na ding problema dun. Yung baba taas ng ratings. Pero alam ko, yung ngayon, naungusan talaga ng It's Showtime ng Itbulaga. Sa kadahilanan, nag-viral nga kasi may nagba-viral sila na about dun sa scripted. Alam niyo naman kapag may issue, 'di ba? Ang daming mga mga parites diyan, oo. Kaya ang nangyari katulad nung about sa MTRCB, 'di ba? Katulad nung sa about sa MTRCB, ang daming nagka-interest din sa It's Showtime kasi nga may issue about MTRCB, about Itbulaga, about Tito Soto, Mamiling ng Boa, ganon. Kaya nagkaroon na interest yung tao. So ngayon, may issue na naman about dun sa scripted daw, yung parang yung parang mga magjowa-jowa na ganon. Hindi ko alam yun eh. Hindi ko nga alam. Ibig sabihin, hindi ako nanonood. Kalaban ng TNT, tahanang ng kampiyon sa TikTok Lock. Yun nga din eh, bali-balita. Wait lang, inom na akong tubig. Bali-bali. Ay, wala na dyan si Buboy, ma. Pabibili sana akong paracetamol. Parang tatrangkasuhin ako eh. Sa ubot sipon. Sa lamig kasi dito. Tawag dito, yung about dun sa TikTok Lock. Sinasabi nila, ewan ko kung ano yon, kung legit yun na kung legit yun na July, papalitan na ang tahanang walang pundasyon. Ang generic na tahanang generic kung tawagin nila. Hindi ko alam kung papalitan. Ako sure na ba ng papalitan yun. At yung tawag dito, yung ang ipapalit do yung tahanan ng kampiyon. No? At ito, napansin ko sa tahanang walang pundasyon diyan sa TV, parang ginaya na rin nila parang ginaya na rin nila yung segment ng It's Showtime. Napapansin nyo ba? Kaso hindi ata kayo nanonood dun eh. Napapansin nyo ba? Na parang ginaya nila. May rin sila eh. May mga love team sila ng mga contestant. Oo. Ayun yung nangyayari ngayon. Shoutout sa 400 viewers natin. Paki-like naman ang ating live dyan. Baka naman. Yun yung nakikita ko. Kasi sabi ko lang, may na rin sila. Love life, may mga about sa love life. Diba? Sino ba yung nakapansin dyan? Okay, pa-shoutout naman kasi
na demolish po kami kasi naisipan kong manawagan ako kay Rapi Tulfo, kay Senator Rapi Tulfo. Shoutout dyan kay James TV. About, alam mo, pumunta ka ng Mandaluyong, ka doon, magtiyaga ka na pumila. Kasi marami din mga kapwa tayo Pilipino nagbabaka sakali doon. Punta ka Mandaluyong. Mandaluyong ba? Oo nga, Mandaluyong, yung istasyon. Pila ka doon. Oo. Ano daw? Ay, nasan na ako? Napunta na ako sa ibang live. Pakitulungan naman, Kuya Jay. Naku, wala akong may tutulong sa'yo pagdating sa tungkol Rapi Tulfo. Sir, itbulaga lang ako. Kaya magiging noontime show ang TikTok clock at hindi papayag ang ABS sa showtime pag ililipat sa GMA. Oo, malamang sa malamang hindi papayag ang showtime. Hindi papayag ang ABS-CBN na ilipat ang showtime sa GMA kasi alam nyo kung bakit. Na babalitaan nga po na malapit nang magkaroon ng prangkisa. Malapit nang magkaroon ng prangkisa ang ABS-CBN. Oo, malapit na kung halimbawa na mapalipat ang Showtime sa ABS-CBN. So, ang ABS-CBN naman ang nawalan ng ng noontime show. Kaya nga kung siguro kapag kapag natanggal talaga or nawala ang TP, ang tahanang walang pundasyon, baka kapag nawala talaga yan, baka gumawa na lang ang GMA na sarili nilang noontime show. Baka yan ang talagang mangyari dyan. Kasi yung about dun sa yung about dun sa 800 million, alam nyo kung tutusin, parang hindi bibitawan ng GMA basta-basta ang tahanang walang pundasyon kasi biruin mo depende na lang kapag ginawa nila yung kapag ginawa nila yung nasa vlog ko pang-upload bukas. May sinuggest kasi ako doon na dapat nilang gawin yun para masingil nila yung 800 million na utang ng TP. Kung sakali man na dapat gawin nila yung nasa video ko bukas, abangan nyo na lang. Siguro upload ko yung mga alas 3 ng hapon. Ganun. Bukas. Grabe, 800 million. Tapos yung 3 years na walang bayad hindi sila nakapagbayad sa APT Studio. Disclaimer hindi yun 100% na totoo. Nakikita ko lang sa mga social media posts. Magdi-disclaimer tayo mga kadabarkads kasi mainit na masyado yung iba sa atin papatawan ng BIR ang CDO sa tape Sir J. Kailan? Meron? Totoo yun? Totoo yung issue na yun? About sa 203 billion ang utang ng tape, hindi 800 million. Hindi nga, totoo. Totoo yan. Wala daw katinuan yung sabi ni Bestfil, nag-live siya si Sir Chris. May video siya. Abangan nyo yung kay Bestfil tsaka kay Batang Maynila to. It's na vlog ko. Masaya yun. Siguro mga alas 6 ko ng gabi i-upload. Eto, may tanong dito. Jay, kailan ka mag-host sa Itbulaga? Ay nako, kung papalarin tayo na mangyari man yun, ba't hindian natin? Kaso malabo yun. Vlogger lang naman tayo, Yung sa school bukol naman, medyo, sabi ko nga sa inyo, hindi ko masyadong inaano yung sa school bukol. Kasi hindi ko naman, mahirap umasa. Basta hindi ko inaasahan yun. Kasi sabi ko, vlogger lang naman ako para kunin nila, di ba? May dumaan na bata sa likod mo, nakaputi, walang muka. Di wow. Ako patatakutin mo na may dumaan, walang muka. Halos wala nang makita sa screen. Yan. Pero wala na, hindi na tatanggapin ng bayad na utang sa tape. At ipapasara na. Sabi ni Everything. Special mention ka ni Bestfil. Baka type ka niya, ipaktay tayo dyan. Di ako napatol sa baliw. Sorry.
Malala na naman yung ubo ko. Pero wala na, hindi natanggapin ng bayad sa utang ng tape. Posible naman yun. 800 million, posibleng hindi tanggapin yun. Kaya nga sabi ko, baka ang gawin dyan, halimbawa, di ba, magkakat na sila ng kontrata nitong December ba, or July. Baka ang gawin ng GMA dyan, ganito, paasahin na lang muna nila yung tape, INC, na, bibigyan pa namin kayo. Pagre-renewin pa rin namin kayo. Pero sa isang kondisyon, bayaran nyo muna yung 800 million na utang nyo. Tapos pagkakuha ng GMA, sabay hindi na nila ipaparenyuhin ng tape INC. Like ko din ng Showtime, may iba din ang sipa nila. Sample J, iba yung may originality. Diba dyan magaling si Joey Henyo, galing mag-isip ng idea, dapat inalagaan nila sila, TBJ. No? Alam nyo, yan din naman din yung naging masakit sa atin lahat yung na nga lang talaga masakit sa katotohanan, lalo sa mga kumpanya. Kahit anong tagal mo sa isang kumpanya, kapag wala ka ng pakinabang, basta-basta ka na lang talaga itatapon. Yun talaga yung realidad diyan eh. Kaya wag na, masakit man, no? Kasi akala natin talaga wala talagang problema sa likod ng Itbulaga. Ayun pala, nung nagka-issue na to, sobrang dami nating nalaman, di ba? Tapos abot yun sa utang, walang pasahod ng ilang taon sa Tito Vic and Joey, di ba? Doon talaga tayo nang galaitin ng galit sa mga halusos eh. Kasi nga, doon sa ginawa nila. Yun yung masakit, no? At sa lahat naman ng kumpanya nangyayari yun eh. Yung mga ganyan na pag wala ka ng pakinabang, kasi nga, di ba, sabi nila mismo, matanda na ang TBJ, kaya papalitan na nila ng mga bagong host. Hindi nila alam na kahit palitan nila ng mga bagong host, kahit nga si Stallone pa yung gawin nilang host ng kanilang programa, hindi pa rin kaya lunukin ng mga tao yan. Matalo o manalo naman, walang papalit sa puso ang Itbulaga since 1980s. Love Itbulaga. Totoo naman. Tsaka ito si Vice Ganda at Joey De Leon ng TBJ, wala naman talagang hate yan eh. Diba? Minsan nakikita natin pag birthday ni Vice Ganda, binabati ng Tito Vic and Joey yan. Pag birthday ng Tito Vic and Joey, kung sino man dyan, binabati yan ni Vice Ganda. So, doon nga lang talaga nagkairingan ng konti yung abot dun kay Ma'am Lala Soto tsaka kay Vice Ganda. Pero tapos naman na yun eh. Malay natin, baka magtropa na sila ulit. Or baka gayahin ng ginawa dati ng TV5 nung nasa GMA ang EB. Anong gagayahin, ma'am, everything? 11 a.m. tahanang pinakamasaya, 12:45 p.m. TikTok clock. Baka gayahin kasi ginawa ng TV5 dati. Ay, malay nyo. Kasi yung segment nga ng It's Showtime, ginagaya ng TV ngayon eh. Shoutout kay Kuya Chris MTV at congratulations, monetize na siya. Ito. Yes! Yung sa mga viewers dyan dito Kuya, para kita ko. Sa mga viewers dyan, doon kami nagcha-charity vlog sa Chris MTV. Yan yun. Kasi Kuya Chris, hello! 300 viewers. Good evening! Dabarkads, dami nanonood. Kakagaling niya lang, galing trabaho. Kung baga sa ulam, habang tumatagal lalong sumasarap, history na ang TBJ. Dumaan man sila sa pagsubok, di natitinag, meron silang sikretong malupit. Siguro sikreto ng Tito Vic and Joey, siguro sa atin din, no? Siguro tayo din ang sikreto nila kasi parang sa kanila yung TBJ sa atin numuhugot ng ng saya, gano'n, ng lakas sa araw-araw nilang pag-show, di ba? Kasi kung hindi solid yung pinakita nating suporta sa kanila hanggang ngayon, baka na rin yan.
baka hindi na rin yan ginanahan para paipagpatuloy yung non-time show, 'di ba? Nandito kasi tayo, tsaka di hamak na ang dami kasi din natin. Grabe yung suporta na pinakita natin sa kanila, kaya hanggang ngayon mapapansin nyo parang hanggang ngayon ganadong-ganado pa yan sila Tito Vic and Joey na pumasok. Sa totoo lang isipin mo ang yayaman na ng mga yan. 'Di ba? Sobrang yayaman na ng mga yan. Sobrang mapera na yung mga yan para intindihin pa nila na ay sipagan ko pa kasi gusto ko pang magkapera 'di ba? Talagang nangyayari niyan kaya sinisipag yung mga yan, kaya nga hanggang ngayon sobrang ang gagaling pa rin nila at ganado pa rin sila sa pag-host sa kadahilanan nga yan na dahil din sa atin na sumusuporta sa kanila. Ginawa dati ng TV5, 11 AM, Tropang Lul, lunch out loud, 12:45 it's showtime, pero Itbulaga ang pumalit sa Lul sa TV5 at hindi ang showtime. Oo nga, tama nga yun. Good evening sa kasama mo, Sir J. Si Kuya Chris, nakakauwi lang galing trabaho. Trabaho niya po ay bodyguard siya ni Arnold Schwarzenegger. At good evening po, dapat TBJ mananalo, wag matalo, laban ang TBJ at Dabber Cards. Kagaya nga ng sinabi ko nga kanina, hindi na ako nagpapaniwala sa ratings kasi ang dami na talagang kumakalat na fake ratings. Siguro may kita naman natin yan sa mga nanonood. Oo. Tsaka kung masaya ba yung mga nanonood, hindi. Kada check ko naman ng mga live nila sa mga kanilang social media account, kitang-kita mo naman yung saya ng mga nanonood, di ba? Kaya just sobrang dami. Live pa yun, 2 channel. TV5, tsaka TVJ. Tapos sa Facebook pa. Di ba? Tsaka ito lang maraming nagyayabang na mga ibang mga supporters ng It's Showtime na ang dami na daw nanonood ng It's Showtime kesa sa Itbulaga. Sa live sa YouTube lang. Sabi ko naman, kung iisipin nyo, lugi pa nga ang TBJ. Kasi tingnan nyo nagla-live kayo ng ilang milyon yung subscriber nyo. Malamang sa malamang talagang marami ang dadaan diyan ng mga viewers, no? Kasi ilang million subscriber ng channel nyo, samantalang sa TBJ 800k lang, 'di ba? 800k lang sa TV5, nasa 1 million subscriber lang. Tapos ang ABS-CBN iyan ang pinaka-highest subscriber dito sa Pilipinas. Nasa nasa tawag dito, nasa 45 million. Biruin mo 45 million. Ilalaban mo sa 1 million na channel. Isipin nyo nga yun. Halos tsambahan nga minsan sila tsambahan nga sila tawag dito, maka 60k viewers. Diba? Ganda nga ng teamwork ng nilang tatlo at nagustuhan ko pa, Jay. Ako pa nagugustuhan ko pa. Sabi ni Ma'am Flor, ayoko sa fake ng tape, maagang ipapasara ang kailangan. Yung segment na pinapakita ng TV para sa mga kasambahay, pinakita nila nung bakit hanggang ngayon baka wala ng budget ang mga halusos. Di natin alam kasi alam nyo, minsan kaming mga vlogger, kabado rin kaming maglabas ng mga nalalaman na talaga namin, no, na aminado naman kami sa sarili namin na totoo yun. Pero minsan hindi namin nilalabas yung talagang may mga hindi pa kayo nalalaman Oo, may mga hindi pa kayo nalalaman na alam namin na hindi pwedeng basta-basta ilabas. Siyempre, vlogger lang kami, 'di ba? Asa na? Mas lugi at ubos na ang pera ng tape kaysa sa ABS at TV5, Showtime at Itbulaga. Ay, oo naman. Oo naman. Oo. Una-una,
Tsaka kalukuhan. Hindi, minsan nga natatawa ako sa mga vlogger sa kabila kasi sasabihin nila, hindi naman basihan ang views sa social media at sa television. Sabi ko naman, totoo naman, may point sila doon. Hindi basihan sa pagdating sa ads, sa ratings. Hindi basihan yung hindi basihan yung viewers sa social media. Magkaiba naman talaga yung television to social media, magkaiba yun. Ang akin lang dyan, common sense naman sa dinami-daming tao na ngayon. Sa halos lahat ng populasyon dito sa Pilipinas, halos na naka-cellphone na hawak. O, ikaw ba manonood ka sa TV, magpapakahirap kang umupo? Samantalang sa cellphone, pwede kang humiga, mag-headset ka, itabi mo yung cellphone mo dyan, maiga ka, manood ka. Diba? O, shoutout sa 700 viewers. Diba? O, higa ka dyan, nood ka. Halos lahat na ng mga tao ngayon, puro social media na ang O, sa 500 viewers dyan, baka pwede naman palike ng ating live at pakishare. Hirap sa kanila mapanlait sila ang mga vlogger nila dati ngayon na pabagsak sila sa ratings at sila na nilalait pikon. Yun na nga yun ang masama dun sa kanila. Pero alam niyo, hindi namin masyadong pinagpapansin na yung mga vlogger sa kabila. Tutusin, nagtitrip na lang kami minsan eh. Oo, kasi kawawa, nadudurog lang talaga ng gusto. Palagi nila pinamumuka yung Kantar Boss J mas credible, daw. Putol yung message mo, bro. Safe lagi, Lodi. Yan. Shoutout kay Ruel G Season. Yan, kay Gabiero Campo. Jay, mas madami ka pang views sa tahanang pinakamasaya. Visit. Walang matinong vlogger ang tape, puro pantasya ang sinasabi, puro kasinungalingan pa. Nananakot na naman nga sila daw eh. Sabi nila, may nabalitaan ako na balita na kaya daw nananahimik yung mga vlogger sa kabila kasi may plano daw. Sabi ko, anong plano kaya nun? Plano nilang lusubin na plano nilang lusubin ng mga vlogger ng TVJ. Pag walang showtime ang nanguna sa kantar, wag na pakialaman. Pag tape ang nauna, kantarantaduhan na yan. Oo nga, totoo yan. Ganoon naman. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo dati, di ba, kung sa yung mga viewers ko dyan na matatagal na, di ba nga, dati kung mag-upload ako umaabot ng limang upload kasi nag-update ako ng ratings, di ba? Pero napansin ko, sabi ko, update ng ratings ng Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Nag-update din yung mga kalaban ng ratings pero sa kantar nila kinukuha. Nung chinek ko, sabi ko pagkakaalam ko wala nang kantar eh. AGB Nielsen nga parang na rin ako, diskumpiyado na ako kasi may history ang AGB Nielsen sa nangyaring dayan, di ba? Tandaan niyo yun. Boy, pwede pang pahingi pa, boy. Nuubo tayo, guys. Ang lamig kasi dito sa Canada. Oo. Rito? 49 degrees. Dapat viewers lang ang mananaig, hindi na ang rating sa TVJ. Hindi po. Alam nyo, totoo naman yung sinasabi sa kabila na hindi basihan ng mga advertisement ang viewers sa YouTube or Facebook. Hindi po basihan yun. Ang basihan is sa television. No? Pero sana nga, hindi natin alam na baka balang araw mangyari din yan, yung basihan sa YouTube. Pero hindi. Tapos minamaliit ng mga vlogger sa kabila yung views ng TVJ, kukunti lang naman daw yung para sa akin, content ang mas importante, kaya lumalapit ang advertiser. Advertiser naman, alam nyo,
ang unang-unang tinitignan ng mga advertisement, yung syempre, una na yung popular. Ano pa ba? Syempre, yung ng show. Yung standard ng show, kung ano ba. Tsaka yung, syempre, yung mga host din. Kapag ikaw ay host. Tapos yung ayaw nila sa lahat yung maraming issue. Maraming issue nangyayari, ayaw nila sa lahat yun. Kasi nga, at saka ito paano ba nasabi na wala na talagang advertisement ang TV? Kasi isipin nyo lahat naman ng katulad yan, yung Bingo Plus, Pure Gold. Bakit may Bingo Plus at Pure Gold hindi pala, mali pala. Bingo Plus at Pure Gold. Matagal nang matagal nang nakapag-renew yan. Hindi yung bagong renew sila ng kontrata, kalokohan yun. Kalokohan yung sinasabi nilang bago silang renew nung kontrata, yung Pure Gold. Kalokohan yun, matagal na yan. Andun pa ang TBJ, nakaka-contract na yung mga yan. Baka tinapos na lang yan kasi ibabalik nila ang pera dyan. Pag hindi nila tinapos yan. Alam nyo, yung titulong Itbulaga, hindi naman hinahabol yun dahil sa history. No? Hindi hinahabol ng tape yun dahil sa history. Hinahabol ng tape yun dahil sa mga advertisement na Itbulaga yung mga yung nakapangalan dun. Hindi katulad sa Tito Vic and Joey, kaya nila hinahabol lang ang Itbulaga, ang titulong Itbulaga o ang trademark na Itbulaga sa kadahilanan nga na yung history, yung pinaghirapan nila yan. Ano mong paghihirap ng alusos dyan sa Itbulaga? Tignan mo si Chicky Holman nga, hindi nga sila kilala. Ang tagal, pinakaunang-unang co-host, Queen of Itbulaga, host yan, si Chicky Holman. Pero tingnan nyo, bibihira niya nga lang daw makita yun doon. Kaya yung tinatawag yung kasabihan na pinaghirapan, wala sa kanila yun. May nagpakita na batang nakabarong kanina. Di wow. Kumusta Idol J? Jonah Dapita, mega love shoutout. Minsan maganda rin ng may challenge, okay din na lamang ang It's Showtime. Sometimes healthy competition, pero syempre number 1 sa atin ng Itbulaga. Naman, natural lang yun. Alam nyo, yung ano ba yung mga dating mga show, yung i-comment nyo nga dyan, yung mga dating kakompetensya ng Itbulaga ng Tito Vic and Joey, katulad ng magandang tanghali bayan, Wawawin, Wawawin, ano pa ba? Yung kay ano pa ba yung na yun, yung show nila Randy Santiago? O yung Student Canteen. Diba? Student Canteen, ang dami. Wala pang It's Showtime nung mga panahon na yun. Kung yun nga napabagsak, halos hindi nga nanalo sa hindi nanalo sa tawag dito sa Itbulaga, sa Tito Vic and Joey, yung It's Showtime pa kaya. Kaya hindi na yan. Alam nyo, nangyayari na lang talaga minsan, nagba-viral dahil nga sa may mga issue at siguro ewan ko, baka mamaya pag nailabas na tong bagong segment ng Itbulaga, may bagong segment ang Itbulaga. Ewan ko, 2 ata yung 3. Yun ang aabangan ng tao na naman. So, panibago na naman yun. Paano pag nag-click? Paano kapag ang Untap, yung Untap na nagkita na, yung pag nasimulan na yung serye-serye na yan, ni Raisa May tsaka ni Andres Mulak. Isa pa yan. Baka mas dihamak na grabe yan kaysa sa Aldab. Diyan sila matakot. Solid TBJ ang Pure Gold, promo lang ang tape dahil kay Yorme. Pero tingnan nyo naman, nakita ba natin na pinost ng Pure Gold ang mga host sa TP? Hindi. O kahit ngayon, i-check nyo ngayon, tingnan nyo. Andun pa rin ang TBJ
Facebook page nila. O kung talagang mahal sila ng pure gold, di sana sila yung nandun. O bakit Tito Vic and Joey yung nandun? Diba? Ganun lang yung basic lang yun eh. Daming magagandang idea, lalo ikakaganda ng show. Sabay ka lang sa panahon. Yun, totoo yun. What's your problem? Jan, my problem is money. Ha? What's your problem daw, yo? Ha? So yun, nagwawanar na rin naman tayo, no? So yun lang, no, ulitin ko, natural sa mga noon-time show na tawag dito na minsan mataas, minsan hindi, okay lang yun. At least hindi laging kulelat, no? So yan, ingat kayo mga Dabarkads, bukas ng alas 7 ng umaga may upload tayo about Vico Soto. Naku po, magugulat kayo dito. May na real talk, no? At yung about sa kay Best Pill and Batang Maynila to it's. Tapos yung about sa 800 million na utang ng tapes sa GMA, mukhang nagsalita na ang mga boss ng GMA about doon. So abangan niyo sa upload natin, no? So yan, maraming salamat. Ingat po palaging, God bless and peace and bye-bye mga Kadabarkads.